O para maging effective yung laying on of hands, dapat sabihin, in Jesus' name. Mga kapatid, walang kapangyarihan yun. Kahit ulit-ulitin mo pa yung pangalang Jesus, walang power yan kung hindi ka tunay na nananampalataya. Kasi ang access mo sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng words mo, kundi sa pamamagitan ng faith mo. Dapat yun malinaw, mga kapatid. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord. Ibig sabihin, paulit-ulit mo ang gamitin ang pangalan ni Jesucristo. Hindi ang garantiya na born again Christian ka. Ang dami ko kayang kilala, nagkiklaim na Christian sila. Pero hindi mo makikita sa buhay nila at gawa yung pananampalataya. Huwag tayong ma-deceive. The Lord will always look at the heart. Yung words natin, worthless sa kanyang harapan kung hindi naman natin mean. Kung hindi naman natin pinanindigan. Now, it is possible. It is possible for false disciples to prophesy. It is possible for false disciples to exorcise demons and even perform miracles. Sino ang example niyan sa Bible? Si Judas Iscariot. Ang tagal kasama ni Jesus. Kasama niyang nagtuturo sa kanyang mga preaching and teaching tours. And yet, hindi naman pala tunay na Christian. Huwag kayong malito. Hindi porket nakabihis ng pastor, naka-Amerikana at nakatay pa na maganda, di ba? Christian, titiyakin natin na yung sinasabi niya ay nasa salita ng Diyos. Kaya nga sa Bible, sino daw yung noble? Yung mga Bereans. Bakit? Habang may nagtuturo, nakabukas din yung Bible nila, tinitignan nila kung tunay bang sinabi ng Diyos yun. Bakit? May responsibilidad ng bawat isa. Tiyakin na tama, na nasa salita ng Diyos ang mga pinag-aaralan. Ang tanong, tayo na gano'n? Sa harapan ba ng Diyos, pwede tayong sabihin, noble believers. Because we trust in God's revelation, we trust the Word of God. Now, we are reminded here that signs and wonders can come from sources other than God, including both the demonic world and human manufacture. Mga kapatid, yung mga himala, yung pagpapalayas ng demonyo, akala natin, uy, napalayas niyo yung demonyo, ibig sabihin born again siya. Hindi yung totoo. Kayang gawin niya ng spiritista. Baka akala nyo, hindi, bukit nakagawa ng himala, uy, gumaling yung yung kurikong ko, yung galing ni pastor. Nilehans lang niya yung kurikong ko, nahawa tuloy si pastor, inawakan yung kurikong Diba? Gumaling ba naman? Akala mo lahat ng nagpapagaling sa Diyos? Kaya yan ng faith healer. Hindi doon doon nakikita ang katotohanan. Nakikita ang katotohanan saan? Sa pananalig ng lubos kay Kristo sa kanyang persona at sa kanyang conclusive na gawa ng pagliligtas. Huwag tayo malilito. Sa ating panahon, alam nyo kung ano mga churches ang malalaki? Yung mga churches kung saan may mga pumupuntang mga tao, may mga pilay, biglang lalakad. Drama, bongga. Diba? Ako po, bulag. Biglang hahaplusin ni pastor ng panyong kulay puti at biglang makakakita kunyari. Pero obvious naman na nagdadrive ng kotse bago dumating sa church. Bakit natidisip ang maraming mga Christians? Kasi ang hinahanap natin, yung mga sign gifts. Yung mga bongacious na mga pahayag, hindi mo dyan makikita matatagpuan ang katotohanan. Uulitin ko hindi lahat ng naghihimala sa Diyos kayang gayahin ng mga spiritista. Hindi lahat ng mga nagpapagaling ay sa Diyos kayang gayahin ng faith healer. Hindi lahat na nagsasabi, Lord, Lord, tunay na Christian. Ginagawa din niya ng mga kulto. Meron ng isang pastor, wanted na ngayon, 10 million na yata, o mahigit yung nasa ulo niya. Diba? And yet, ang sabi niya, I am the owner of the world. I am the appointed Son of God. Kamate. Can you imagine the claim? Mga kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayong tumingin sa panlabas. Huwag. Laging siyasatin kung anong nasa loob. Ayon ba sa salita ng Diyos? That's according to Dr. Craig Blomberg.
isang kilalang pastor sa Estados Unidos. Now on Judgment Day, our good works won't have any value apart from a living relationship with Christ. Sa harapan ni Kristo, sa kanyang paghuhusga, walang saysay ang lahat ng iyong pagrelihiyon at mabuting gawa kung hindi ka naman consistent na naniniwala na si Jesus ang iyong tagapagligtas. All prophecies, all exorcisms, all miracles that people perform to get to heaven are not only worthless before God, but they are also prideful expressions of rebellion against the gospel of pure grace. Kung pipilitin mo na ang paglilingkod mo sa simbahan, attendance mo, yung pagbibigay mo ng offering, yun ang paraan mo patungong langit. Actually, kamumuhian ka pa ng Diyos. Kasi walang sino man ang makararating sa langit sa bisa ng kanyang sariling gawa. Dahil lahat tayo makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. We can only be saved through the redeeming work of Jesus Christ. Now, the good works God values are prepared and performed by the Spirit of Christ in and through us. Mahalaga ba yung good works? Sa tingin nyo? Umuo agad si Aching Luz. Tama, mahalaga yung good works. Sobrang halaga niyan. Pero yung good works ay bunga ng kaligtasan, hindi paraan ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung tunay ka ng saved, mamumunga ka ng mabuting gawa. Makikita sa buhay mo yung pananalig mo. Pero kung iisipin mo yung mabuti mong gawa, ang paraan mo patungong langit, mananalipay pa yun. May papakita mo lang na hindi totoo yung faith mo. If you insist that you can save your own soul. Tingnan niyo po ang sabi ng Ephesians 2:10. Anong gawa ang mahalaga sa Diyos? Sabi niya Apostle Pablo, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So nung tayo daw ay naging born again, tayo naging Kristiyano, sinave daw tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, meron ng nakalaang mga ministry, meron ng nakalaang mga mabubuting gawa na gagawin mo. Napakabuti ng Diyos. Hindi kanya papayagang gumawa ng paglilingkod mag-isa. He will empower you with His own presence and His own glory. Ang lahat ng paglilingkod mo magmumula sa Kanya. Sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kalakasan. Romans 4 verse 5, and to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. O sa pagitan ng dalawa, na walang mabuting ginawa, at yung isa punong-puno ng kabutihan, sinong maliligtas? Minsan yung wala pang nagagawang mabuti naliligtas, kung siya nananalig kay Kristo. Naalala niyo yung thief on the cross? Yung kasama ni Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo? Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Kaya alam nating pupunta sa langit yung mama na yun. Ang tanong eto, bumaba pa siya doon sa krus para maging membro ng GCF? Ay, alin na po? Diba? Hindi na siya naging member ng GCF. Ibig sabihin, hindi paraan patungong langit yung pagiging member ng GCF. Okay? Nag-Bible study pa ba siya? Hindi na. Bakit? Natepok na siya pagkatapos nun eh. Eh, nagpabaptize pa ba? Katulad ng sabi ng iba, hindi ko yung mga niligtas kung hindi namin kayo nabaptize. Nabaptize pa ba siya? Hindi na rin. Nakapagtize and offering pa ba siya sa church? Hindi na, namatay na nga siya on that day eh. Mismo eh. Ang tanong ay, bakit siya na-save? Isa lang ang dahilan. Bagamat wala siyang mabuting ginawa ni isa, nanalig siya kay Kristo bilang tangi niyang tagapagligtas. And that alone was good enough for God. Sa isang banda, ang mabuting gawang nais ng Diyos ay yung mabuting gawa na nililikha ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung manufacture natin, mga kapatid. Please realize that without genuine faith, works are worthless.
Hindi ko kayang ipagmalaki sa harapan ninyo at sa harapan ng Diyos yung mga kabutihan kong ginawa sa loob ng 16 na taong pagpapastor sa Pampanga. Halos 16 years na. Walang kwenta lahat ng ang nagbibigay ng halaga sa buhay ko, sa buhay namin, nila Pastor Joey na naglilingkod, alam niyo mo ano? Yung ginagawa ng Diyos sa amin. We are like jars of clay. Mula lang kami sa putik, walang halaga. Anong nagbibigay ng halaga sa isang tao? Kung ano yung ini-invest ng Diyos sa iyo. Kung anong nilalagay ng Diyos sa buhay. Yung faith natin galing kay Lord. At yan ang dahilan kung bakit tayo masisave. Now our text tells us that on the day of judgment, non-converted, self-deceived, professing Christians will be able and be bold enough to plead their case before Christ. That is a sobering truth. Some will say they witnessed or prophesied for Him, and some even did miracles and exorcisms. Bet you may galing, wow, pagagaling nito. Diba? Nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala, nagtuturo ng ebanghelyo, pero hindi naman tunay na Christian. Posible pala yun? Opo, posible. Kaya mahalagang sinisiyasat ang puso. Please understand that many who perform signs and wonders are not true believers. Especially in our generation, do not be deceived. Pag ang pang-akit sa inyo ng isang relihiyon o ng isang preacher o teacher ay miracles, malaking possibility hindi yan sa Diyos. Kasi ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang big deal sa Kanya, gospel. Mga kapatid, ebanghelyo. Doon mo malalaman kung sinong totoo at hindi. Please take note, even self-deceived, unregenerate, unconverted people can do ministry. Kaya nilang magpastor. Kaya nilang mag-preach. Ang gagaling kaya nilang magsalita. Kaya nilang mag-lead ng worship. Ang gaganda kaya ng boses nila. Kaya nilang mag-preside. Bakit? Eh, may mga skill set sila na ang gandang tignan. Pero ng isang tunay na Kristiyano, malalaman mo bakit nakasuko sa salita ng Diyos. Yun lang ang trademark, mga kapatid. People overly attracted to the miraculous and emotional expressions of faith rather than Scripture run the greatest risk of being deceived. Yung mga religious groups na napakahilig sa mga sign gifts, napakahilig sa miracles, napakahilig sa exorcism, napakahilig sa speaking in tongues, ito yung mas matinding ma-deceive. Bakit? Nag-realize sila sa mga bagay na hindi naman binigyan emphasis ng Diyos. Mag-ingat, mga kapatid, mag-ingat. Hindi ko po sinasabi na lahat ng gumagawa niyan hindi Christian. Meron din. Pero they run the greatest risk because their emphasis is wrong. Sasabihin nila, ay tunay kang Christian pag ikaw ay nagtatangs na. Really? Nasaan sa Bible yun? Wala. Tunay kang Christian pag naintindihan mong ebanghelyo at nanampalataya ka kay Kristo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang problema, ang hilig nating magdagdag. Parang eleksyon sa Pilipinas, dagdag bawas. Anybody who preaches the name of Jesus, anybody who claims to do miracles and drive out evil spirits as a means to be saved is a worker of lawlessness, a worker of iniquity. Ang bangis ni Jesus magsalita, mga kapatid. Sabi niya, kung iisipin mo na yung pagpapalayas mo ng demonyo, yung pagtatangs mo, yung paggawa mo ng himala, yan ang paraan para makarating ka sa langit. Ba? Ang totoo niyan, masahol ka pa sa lahat ng makasalanan. Dahil mali yung ginagamit mong paraan para makarating sa Diyos. Nakalungkot, no? Pero pansin niyo ba, yung mundong ating ginagalawan, yan ang favorite. Tignan nyo na lang dito sa Pampanga. Anong mga churches ang naglalakihan? Yung merong mga miracles. Diba? Ano pa? Yung mga churches na merong mga healing, ek. Ano pa? Yung mga churches na merong tongues. Sila yung mga naglalakihang grupo. Ang tanong, bakit? But ang lalaki ng mga grupo na yan, ang sabi ni Jesus, wide is the gate that leads to destruction.
but narrow is the gate that leads to eternal life. And those who find it are few. Do not be deceived. Huwag kayong magkaroon ng comfort sa inyong puso. Ay, dami-dami na namin. Therefore kami ang tama. Wala yun doon. Hindi yun doon nakikita. Nakikita yun sa conviction about the word of truth. Jesus says that these good works do not conclusively indicate that doers of such belong to Him. Their whole confidence, according to Dr. John MacArthur, their whole confidence was in these works. Further proof that these works, spectacular as they might have appeared, could not have been authentic. Nagpatuloy si MacArthur, no one so bereft of genuine faith could possibly produce true good works. A bad tree cannot bear good fruit. And I agree with him completely. I agree with him completely. Kung ang pinaniniwalaan mo, yung tongues mo, ang dahilan kung bakit tunay kang Kristiyano, malaking possibility sa araw ng paghuhusga, hindi kita makakasama. Kung paniniwalaan mo yung miracle ang dahilan para pumunta kang langit, malaking posibilidad hindi kita makikita doon. Hindi kasi yan ang paraan para makarating sa langit. Matthew 24:24 tells us, for false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. So darating daw ang panahon yung mga bulaang propeta, yung mga false pastors, gagawa daw yun ng mga himala. Para lokohin, bilugin ang ulo, maski ng mga tunay na Christian. Ang tanong, papayag ba kayong mabilog? Ay, alay ko po. Sabi naman, hindi ka dapat pumayag, mabilog ang ulo mo. Dapat alam mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Our third and final point, outward religiosity can replace a genuine relationship with Christ. Huwag kayong magtiwala sa inyong relihiyon. Dito sa GCF Pampanga, hindi natin sinasabi ng paraan patungong langit ay GCF. Okay? Wala tayong ganong klaseng illusion. Ang sentro ng buhay natin at pananampalataya si Kristo. Period. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Jesus, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Workers of lawlessness, workers of iniquity. Makasalanan daw yung mga taong naniniwala yung kanilang mabuting gawa ang magliligtas sa kanila. Anong ating action point dito? Eto, know Christ deeply and be known by Him truly. Know Christ deeply and be known by Him truly. Alam niyo po ba, itong tekstong ating pinag-aaralan ngayon, actually galing kay Pastor Joe. Yung pastoral team nagmi-meeting tuwing Tuesday, tinatalakay namin kung anong pag-uusapan sa mga simbahan ng GCF Pampanga. Nag-volunteer sa Pastor Joey ng text na dapat talakayin dahil kailangan ng mga simbahan sa Pampanga. Ito yun, Matthew 7:21-23. At ito ang sinasabi sa last verse. Sabi, and then will I declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Ang sakit naman, dumating ka sa trono ng Diyos, tapos sasabihin sa yung, hindi ka taga rito, bumaba ka, lumayas ka. Ang sakit kaya nun, di ba? And yet, yun daw ang sasabihin ni Jesus sa mga tao, I never knew you. Pero alam niyo, kung mag-iisip tayo ng malalim, parang hindi yata tayo komportable. The idea that our omniscient, risen Lord, who now exercises all authority in heaven and on earth, and will someday judge the living and the dead, doesn't know someone, sounds quite odd and bizarre. Ha? Merong hindi kilala si Lord? Eh, Diyos siya, dapat kilala niya lahat. Ano bang ibig sabihin ng I never knew you? Maniwala ka sa akin, sa iyong kinaupuan ngayon, alam ni Kristo ang lahat-lahat sa iyo. Ang totoo niyan, mas kilala ni Jesus ikaw kaysa kilala mo ang sarili mo. Hindi mo nga alam kung ilan ang bilang ng buhok mo eh. Si Kristo alam niya. Okay? Alam niya. Hindi lang sinabi sa Bible kung kasama yung mga buhok sa kilikili at iba pang parte ng katawan. Di ba? Pero ang punto lang ito, hindi mo nga alam eh. Kung ilan lahat yan, siya alam niya.
Ganun kanya kakilala. Ang lahat ng nagdaan mo, kasalukuyan mo, maski kinabukasan mo, alam ni Jesus. Eh anong ibig niyang sabihin? I never knew you. Bakit meron siyang sinasabi hindi daw niya kilala? That's difficult to accept, ha? Kung siya ay omniscient. But that's exactly what he will say to many people. I never knew you. So what did Jesus mean by that statement? Mga kapatid, of course, he is not limiting his omniscience. Since the judgment he is talking about would happen after his ascension to glory. Hindi yung omniscience niya ang issue. When Jesus says, I never knew you, depart from me, he indicates that he never recognizes those people as his true disciples and followers. They are no relations of his. Walang relasyon sa kanya yung mga tao na yon. Kaya sabi niya, I never knew you. Hindi nangangahulugang hindi niya kilala, hindi nangangahulugang hindi niya alam kung anong kabalbalang ginawa nila. Alam niya lahat. Pero hindi sila related sa akin, yun ang ibig sabihin. Hindi ko sila mga alagad. Therefore, he's referring to relational knowing and not just mere logical or mental knowing. Here at GCF Pampanga, we are passionate about our love for Christ. Kaya nga, our motto, know Christ, praise God, alam ninyo. Ayan. Paulit-ulit naman binabanggit ng mga pastor. Yan ang motto natin, yan ang ating kasabihan. Kahit ka bagong gising o kulang sa tulog, alam mo, know Christ and make Him known. Yan ang pintig ng ating puso. All that is true for us, but we must insist that those who truly know and love Christ are those who are known and loved by Him. Tanong, sinong naunang pumili at nag-umibig? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos. Ang sabi ng Bible, even before the foundation of the world, the Lord loved us. Aba, hindi pa pinapanganak si Achille Luz. Minahal na daw siya ng Diyos. Hindi pa ako pinapanganak. May plano na ang Diyos para sa ating ganun katindi, itong Diyos nating sinasamba. Kaya yung awit kanina ni JB, only a God like this. Only a God like this. Ganun katindi yung Diyos nating sinasamba. Kilala niya ang lahat. Alam niya ang lahat ng mga pangyayari. Walang lumalampas sa kanyang pananaw. So what matters most is to ensure eternal life in heaven. By knowing God and being known by God. As Jesus himself prayed, itong panalangin niya sa John 17 verse 3. Pakibasa nga natin ng malakas sabay-sabay. Ready? Let's read. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yan daw ang buhay na walang hanggan. If you know God, if you know Christ, kaya ngayon ang pintig ng puso natin, know Christ, know Christ, know Christ. Because by knowing Christ, we have eternal life. Mga kapatid, this is eternal life, that we know Christ. It is comforting and reassuring to know that the Lord knows those who are His. Jesus explained, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. John 10:14. Kilala daw niya kung sino sa Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, kilala ka ni Lord. Kilala ka ni Lord. Ha? Parang natatawa kayo. Totoo yun. Kilala ka ni Lord. Alam niyang lahat-lahat sa iyo, nagdaan mo at bukas mo, alam lahat ni Lord. Now, this mutual knowing is deep and relational, not just merely intellectual. Hindi ito yung knowledge lang sa utak, intellectual assent, no. Relational knowing ito. Relational knowledge. Nangyayari yan pag nagtitiwala ka kay Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Jesus solemnly warns that one day He will tell a group of self-willed religious people, I never knew you. Ang saklap naman. Sasabihin niya, pare, Katoliko ako. Naging kura paroko ako doon sa may Lubao. Sasabihin ni Lord, lumayas ka. Hindi kita kilala. Ay, ministro ako ng Iglesia ni Cristo sa lokal na ito. Sasabihin ni Jesus, lumayas ka. Hindi kita kilala. Kung pinaniniwalaan mo yung mga
characteristics mo na ilang paraan ng kaligtasan, hindi kita kilala. Dahil hindi yan ang paraan ng kaligtasan, mga kapatid. Now, they will be told to depart since they have rejected the Father's will. Ano yung Father's will? To believe in His Son. Yun yung Father's will. And His eternal purpose and plan for salvation. They have declined the free gift of the gospel of grace. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay regalo. Kaloob. Hindi yun binabayaran ng mabuti mong gawa. One time, ako nakausap sa church. Napaka-faithful nito sa giving. Matanda na siya, lagi nagbibigay sa church. Minsan na-interview ko. Kuya, napaka-faithful mo magkaloob. Praise God for your life. Ang sabi ba naman niya sa akin, kasi pagkakaloob ko ang tanging paraan para magkaroon lang naman akong karapatan, magpuntang langit. Kasalanan ko ito kung kanyang pastor. Hindi ko na ituturot, naliliwanag na ganun pala. Nang tagal-tagal na sa church ng mama. Yun pa rin ang kanyang conviction at paniniwala na yung kanyang pera na pinagkakalob yun ang paraan para pumuntang langit. Anong kaibahan natin sa ibang relihiyon na bumili ka lang ng scapular, yun ang paraan pag namatay ka, ligtas ka. Kaya mong bayaran ng langit. Ano tayo, hilo? Mga kapatid, patawarin niyo po kaming mga pastor. Kung nagkukulang man kaming magturo ng katotohanan sa inyo. Pero nakakadurog po ng puso ng pastor. Pag sinasabi niyo sa kanila na actually, pupunta ako sa langit dahil sa offering ko. Nakakadurog ng puso yun. Kasi malinaw yun, hindi ka talaga pupuntang langit. Sadly. Kasi ang ibig sabihin nun, tinatalikuran mo yung libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan na tinatanggap lang na may pananalig. Before the judgment seat of Christ, these people will try to justify themselves as deserving of heaven on account of their own merit and religious works. Nevertheless, no one will be justified by his or her good works. None. Malinaw yan sa Ephesians 2:8 and 9 at Galatians 2:16. Proudly insisting on their own good works, they failed to do the only work God requires. Ano ba yung work na nire-require ng Diyos para ma-save? Isang work lang. Eto, pakibasa. John 6:29. Ready? Let's read. This is the word of God. You believe in Him whom He has sent. Yan lang palang gawa ng pinagagawa ng Diyos para maligtas. Ang manampalataya consistently kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Siya na sinugo ng Ama para sa ating kaligtasan, mga kapatid. And so, these people, yung palalayasin ni Jesus, they spurned, they rejected the justifying righteousness of Christ and sought to establish their own. They are false Christians, fake believers who reject the solid rock of grace to stand on the sinking sand of the law. Iniisip nila yung kanilang paggawa ang paraan ng kaligtasan. Finally, Christ, the righteous judge, condemns them to depart from His presence to an eternal separation from Him, to a place where there will be weeping and gnashing of teeth. The phrase, "I never knew you, depart from me," implies that Jesus is the locus, the center of the kingdom of heaven, and therefore the center of salvation, and that He will determine who will enter and not enter the kingdom, according to Dr. Robert Gundry. Christ ought to be center. Central si Christ sa tunay na Kristiyano. 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Siya ang wakas ng lahat ng mga kautusan for righteousness to everyone who believes. Nagawa mo ng lahat ng utos ng Diyos kung mananampalataya ka kay Jesus. O bakit ganoon, pastor? Kasi ang lahat ng pagsunod ni Kristo, ini-impute niya sa'yo, binabalot niya sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit ka nasisave. Kasi yung perfectong kabanalan ni Jesus, pinagkakaloob sa'yo. Free. Free of charge. If you believe in His name. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, has it ever crossed your mind just how many people in the church are not true Christians?
Napag-isip-isip nyo na ba yun? Have you ever wondered how many of us are true believers and how many are false disciples? Medyo sobering itong question ito. Kinakailangan ng mahusay na pagsisiyasat. The Lord Jesus, in our text for today, makes it clear that some are not genuine Christians. But they nevertheless go to church and even serve in the ministry. O hindi ba nakakapangilabot? Pumapasok sa church, nagbibigay ng offering, nagpe-preside, nag-lead ng worship, nagpe-preach pa nga yung iba. Pero hindi naman pala tunay na Christian. O hindi ba nakakapangilabot? Those people are self-deceived. But they are not heaven-bound. They are not saved. Hindi ligtas yung mga yun. Malalaman mo na lang, bakit? Sa kanilang mga gawa. Tatalikuran nila si Jesus at ang gawain ni Jesus. Sa dulo, they will come out of us, but they were not of us. Because if they were of us, they would have stayed. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Now, the only people who will get to the kingdom of heaven are those who believe that Jesus is the Messiah. The Son of God who died for their sins, was resurrected to life and ascended to glory to prepare a place for them in His kingdom. It doesn't matter kung anong pangalan ng church mo, anong religion mo, kung naniniwala ka kay Kristo. Na siyang tagapagligtas mo, ang tawag sa iyo, born again. Hindi yan religion. Yan ay relationship with God. Since these people are all sinners, yung mga tunay na born again, they are all sinners, they respond with what? They respond with repentance and faith as acts of surrender and humble submission to Christ. Ang mga tunay na Kristiyano, laging handang aminin na sila ay makasalanan. Hindi sila nagpapanggap na, ako banal, ako malinis, ako mahusay, kaya kong gumawa ng himala, kaya kong magpalayas ng demonyo. Walang pagpapanggap ang mga tunay na Kristiyano. Inaam nila yung katotohanan na sila ay makasalanan. Na wala silang paraan para makapunta sa langit kundi ang pagpapatawad ng Diyos kay Kristo Jesus. These men, these true believers, these men and women who trust in Christ alone as their loving Savior and Sovereign Lord are the true believers. The question is, are you one of them? Kasama ka ba dun sa mga tunay na mananampalataya? If you are not yet sure if you are a genuine Christian, please follow the advice of the Apostle Paul and Silas in Acts 16:30-31. Anong sabi doon? Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. Yan lang po ang pwede kong ituro sa inyo na kaya kong dalhin hanggang sa hukay. At yan din ang tingin kong pinaka-importante. Manampalataya kay Kristo, ikaw at ang iyong buong tahanan ay maliligtas. John 1:12 tells us, but to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Nagiging daw tayong mga anak ng Diyos. Pag hindi natin tinanggap si Kristo, nagiging tayong kampon ng kabila. Okay? Pero pag tayo naniwala kay Kristo, nagiging tayong anak. Anong gusto nyo? Kampon o anak? Aboy, dapat anak. Diba? Anak ng Diyos. Sabi ng John 3:18, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe has already been condemned because he has not believed in the name of God's one and only Son. Christ-centered faith. Yan ang tinuturo ng Bible. Yan ang tinuturo ng Gospel. Now, the death of Christ on the cross was an atoning sacrifice. Bayad yun. Nag-satisfy yun sa batas ng Diyos. It's an atoning sacrifice in compliance with the Old Testament law on sacrifices for sin. It was the only way to bring about our salvation without violating the holy nature of God and the just requirements of the law. Jesus died to bring us to heaven, mga kapatid. As heaven-bound, redeemed children of God, let us live our lives as true followers of Jesus, obeying the commandments of the Father and making Christ
the center of our lives. Our message outline for today is composed of 3 parts. Point number 1, obedient faith, not a flashy declaration, gets you to heaven. Verse 21. Point number 2, overly relying on good works alone won't bring you salvation. Verse 22. And finally, point number 3, outward religiosity can't replace a genuine relationship with Christ. Verse 23. Finally, let us all seek to know Christ more. Here at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. To God be all the glory. Let's pray. Father God, thank you for giving us the endurance to study your word. Thank you for your Holy Spirit giving us the certainty that we belong to you. Salamat sa iyong banal na Espiritu, kumikilo sa aming isip at puso. Nagbibigay sa amin ng katiyakan ng kaligtasan dahil kinikilala ka namin bilang tagapagligtas at Panginoon. Lord, muli kami nagtatapat sa iyo. Muli kami nag-declare ng aming pananalig sa iyo. Ikaw ang aming Mesyas. Ikaw ang aming tagapagligtas at wala ng iba. Kung sakali kami mamamatay, Panginoon, dalahin mo ang aming kaluluwa sa langit. Pero habang kami nabubuhay dito sa lupa, maghari ka bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito pong dalangin pinagkakaisa namin bilang iglesia sa ngalan lang ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Purihin mo, Panginoon, sa buting balita kaya hinahagin natin, Pastor, kasi yung umaga ito. At tayo na po, idala ko sa ating pagkakaloob, tayo po lahat, tayo tumayo. Sabay-sabay po tayong mananalo. Ama namin Diyos, makapaligaya sa lahat. Salamat sa salitang binahagi sa amin ngayong umaga ito namin Pastor. Panginoon Diyos, patuloy nyo kami gabayan at patuloy na muli nilamayin na hindi sa mga mabuting gawa at mas lalong hindi rin sa halaga ng aming makaloob kami ay nagliligtas. Kundi kami nagliligtas lamang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at tunay na relasyon sa aming Panginoon Jesus. Panginoon Diyos, patuloy niyo kami i-bless, patuloy niyo kami guide na bihisin ang imahe ni Kristo sa aming kanya-kanyang buhay. Kaya patuloy kami makapag-inspire, makapag-guide, makapag-hikayat na aming mga kapatid na hindi pangakilala sa inyo. Tulungan niyo kami ipakilala si Jesus sa aming mga kasama. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagliligtas. Kami unworthy, Panginoon, sa inyong kaligtasan. But still, Panginoon, pinagkaloob niyo sa amin ang dakilang biyaya na ito. Kaya pinabalik namin sa inyo, pinakamatas ang mapulit na salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Mari na po tayo umupo. Pwede man yan. Chicken. At meron po tayo palang bisita ngayong araw na ito at sabay-sabay po natin silang i-welcome. So, tawagin ko po si Chloe Balingit. Ayun, welcome po. Si Gabriel Tadeo. Ayun, welcome po sa si Christine Sunga. Welcome. Salamat sa inyo pagdala. Si Carl Jonel Pring. At si Ate Frances Joy Espinosa. Welcome po. So, thank you po sa pagdalo nyo ngayong umaga. So, huwag kayong mag-hesitate na mag-join pa sa mga susunod naming mga gawain na welcome po kayo lagi dito. Yeah, salamat sa inyo. God bless you.
So yun lamang po, tayo po lahat muli ay tumayo at tayo po ipangunahan sa panalangin ni Pastor Joe. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain, lalo po sa ating mga first time guests. Bago po tayo magwakas sa panalangin at i-enjoy po yung ating lunch, tinatawagan po natin muli ang ating senior pastor, si Pastor Jerry, si Ate G, at si Carlos. We will pray for them. This our way of blessing them. We were blessed